Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at hold the Truth Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD 1098 sa ating mga kalapitan. At ngayon po ay pag-usapan natin sandali itong nangyayaring impeachment trial. Kung kayo po ay nasusundan ninyo itong impeachment trial. Pero alam nyo, may mga surveys na ngayon na lumabas. Napakaunti ang nanonood sa impeachment, no? Pakaunti na ngayon yung yung nanonood sa impeachment, sa live video. Dahil nga siguro nahihirapan unawain yung balitaktakan ng technicalities, legal na mga usapin. At kahit ako ho ay medyo hirap na sundan dahil alam naman natin na kung hindi ka nag-aral ng batas, ng law, mahihirapan ka dahil mga technical ang kanilang sinasabi. Pero sa pagkaunawa natin ay alam nyo, wala akong makitang kamalian at inaamin naman ng dalawang auditor na wala silang katibayan na yung pera na kanilang pinag-uusapan na kung ihahambing po yan sa halaga ng confidential fund ng ibang departamento at lalong-lalo na po sa Office of the President, ay kulangot lang ho. Yung kanilang pinag-usapan, that is around 73 million yata yung hindi na-liquidate, o hindi tama ang pagka-liquidate at hindi pa ho final. Wala pa ho ng mga sabi nga ng presiding officer, nadadaan, may procedure kasi yan no? Hindi naman basta-basta yan ay sasabihin nila na yan ay may pagkakamali ang ahensya. Kasi ang agency po dyan, ang Office of the Vice President at ang Office of the
the Secretary of the Department of Education, yun ang pinag-usapan dyan, mga kababayan. So ngayon, patuloy ang balitaktakan at almost 400 million pesos na ho, mga kababayan, ang nagagastos sa ganyang mga yung hearing na yan. Alam nyo, hindi maliit ang gastos yan. Security, pagkain, lahat ng andyan, yung gastos ng administration, ng Senado. So hindi ho biro yan, mga kababayan, ang gastos natin. Tayo mismo na mga Pilipino ang gumagastos yan. At ang hindi ho parang nawala ngayon yung tungkol sa flood control. Dahil nakatuon para bang akala, parang tingin ko, parang diversionary na ngayon ang flood control na ilagay sa isang tabi at pinag-uusapan yung impeachment. That was an attempt that this administration has been doing. Pero alam nyo, itong pagdating ng tag-ulan, lalo ng habagat, at kahit hindi ko ito ibabalita ng mainstream media, dahil sa ngayon po ay accessible na. Everybody now that has a cellphone, pwede ho mag-report, pwede mag-post ng kanilang mga nakikita sa kanilang kapaligiran, yung nararanasan nila na pagbaha sa kanilang lugar, na ipopost nila, at hindi na ho tayo nagre-rely sa mga mainstream media, sa malalaking network na mayroong mga ditong television network, na alam naman natin kung ano mga pangalan nito, at hindi na natin inaabangan sa news hour nila. Kundi pagbukas mo ng iyong social media account, sa Facebook, sa YouTube, matutunghayan mo kaagad, makikita mo yung mga pangyayari sa iba't ibang dako ng Pilipinas na apektado nitong pagbaha na malakas ngayon. Itong nagpapatunay na marami hong nai-interview ng mga tao. Sabi nila may ginagawang flood control dyan, kaya lang yun ay natigil. At kami po ay nag-aantay na sana naman ang pamahalaan ay gawa ng paraan na maituloy muli yung mga nasira, at marami hong mga flood control project around the country. Nakabago-bago na itayo, meron ho doon sa Ilocos Sur, dyan sa Batangas, na nakita natin at pinopost ng mga concerned citizens. Sabi nila, ito, bagong gawa lang ito, 2 months ago natapos, pero tingnan nyo ngayon, nilamon na naman ng tubig. At nakikita naman natin na talagang substandard ang pagkagawa ng mga flood control na yan, structure. So yun po ay mayroon pa nga akong napanood din, hindi ko lang matandaan kung saan yun, Bulacan nata din yun, na yung sinasabi naman, dapat alisin na yan, yung ginawa nilang parang alam nyo, yung gate para pigilan ang pagpasok ng tubig, dahil ang nangyari, imbis na makalabas ang tubig, imbis na mapigilan ang pagpasok, ang napigilan yung paglabas ng tubig. Yun po ang isa po, nakulong sila. Sabi lang, dati hindi naman kami binaba dito. At yan po ang mga kaganapan, mga kababayan. At ngayon, nakita na naman natin, nag-declare kanina, mabuti pa itong NDRRMC. Napakabilis ng kanilang pagbigay ng paalala sa ating mga kababayan na ngayon po ay orange rainfall warning ang buong Metro Manila.
Bulacan at ang iba pang mga areas. No? At yan ay mayroong mga nagsasabi na itong pag-uulan na dala po ng habagat o ng southwest monsoon, ito'y magpapatuloy sa magpapatuloy ng magpapatuloy sa sa pagbuhos ng malalakas na ulan. Ngayon, balikan natin yung impeachment. Alam niyo kasi nakikita natin na itong si Attorney Kapunan, hindi ho tayo magkokomento sa kanyang kung ano kanyang itsura, no? Dahil naman ay pag tiningnan natin, bihis na bihis siya, no? Parang kamukha niya si Elton John eh. Wala ba tayong tawa dyan? Kamukha siya ni Elton John. Kamukha po ni Elton John. At yan po ay sabi ko, parang ginaya ni Attorney Kapunan yung attire ni Elton John, kahit na yung kulay, pusya. So, alam nyo, mga kalodayan, nag-grandstanding at para bang ang kanyang demeanor, na para siyang nagsasabi na mas senior ako, mas mahaba ang panahon ng aking karanasan o experience sa pagiging isang abogado. Wala namang kaduda-duda na dahil sa edad niya, na 74 years old, kung hindi ako nagkakamali, ay talagang matagal na siya na naging lawyer. No? At hindi lang natin masabi nga na baka amoy lupa ka na. No? Yun po ay totoo naman yan. At kahit ngayong si Attorney Ferrer na kanyang discussion, ay sumasang-ayo naman na siya ay relatively speaking, siya ay 15 years pa lang na lawyer, si Attorney Ferrer. Pero hindi naman nakikita yan sa haba po ng experience, mga kababayan. Kahit na ba ay kahaba-haba ng experience mo, kung ikaw naman ay pumapalya na rin ang pag-iisip, wala naman tayong masasabi doon. Pero si Attorney Ferrer, pinapaliwanag, sabi niya, wag mo ako turuan kung ano ang aking cross-examination. At para bang akala mo, this woman, itong Kapunan, she has the superiority complex na pa-feeling niya na siya ang pinakamagaling na abogada o lawyer sa buong Pilipinas. Yun po ang kanyang tingin ko sa kanya eh. He has that demeanor, he has that feeling na siya ay pinakamahusay and he has the authority to lecture other lawyers. No? At alam naman natin na yung mga ganyan po na kapag iisip ng mga nagsasabi na sila ay may superiority complex. Sa totoo mga kababayan, baliktad. May inferiority complex yan kasi medyo natatalo siya sa argumento noong abogado. At nakita yan na manifested, nagpakita ko yan ng isang noong yung habang kinukros sa amin itong si Wamley, nang may tinanong itong isang abogado ni Sara Duterte at sinabi niya, hoy, huwag kang sumagot. Isipin naman ninyo yan, mga kababayan. Palagay ko kung yan ay sa korteng talagang yung court of law, yung katulad ng RTC, na-contempt siya dapat yung si Kapunan. Ay, ang tinignan natin yung mukha ni Senator Escudero, the presiding senator sa impeachment, nakangiti para bang sinasabi niya,
in his mind, I would hazard guessing what is in the mind of Senator Escudero. Hindi naman ito talagang yun ang nasa isip, no? Pero kung ako'y si Senator Escudero, ang sasabihin ko ba itong pumag na to na amoy lupa na na BTC violated the court rules, no? At sasabihin na, hoy, huwag kang sumagot. Kung yan ay, alam nyo, yun ay, alam nyo, yan ay sa court of law talaga. Contempt na yun. Nagbayad doon ng, nagbayad doon ng multa yung si Kapunan na yan, no? So nakikita natin, nakahaba-haba, 16 days na, kung hindi ako nagkakamali, and how we, the Filipino people, have spent 400 million pesos. Yung ating nagagastos na. 400 million. Wala pa rin sila, wala pa rin silang mapakita, wala pa rin mapakita na prueba, at inaamin naman itong dalawang hindi ko alam kung ito they were coached, itong dalawang auditor na ito. Siguro talagang binigyan ito ng instruction na ididiin ninyo si Sara Duterte, ano. Ito aking guess lang naman, hindi naman natin na yan ay no. At wala naman silang maipapakita na prueba o ebidensya na nakinabang po si Sara Duterte doon po sa mga pundo na nabanggit na pinag-uusapan. At binabati natin si Sir O.C. Bayot, kapatid ni yung singer na mahusay na si Lani Michalotsa. Magandang hapon po sa inyo, Sir O.C. Bayot. Ang atin ay pinapabati sa atin ng ating kasamahan na ngayon po ay nagbabiyahe. Yung ating si Dr. R. Wala po ngayon dito sa studio. At yan ay inulit pa. At yan ay binati na natin, Dr. R, si O.C. Bayot. At yan ay, alam nyo, yung Lani Michalotsa, magaling kumanta yan. Pero nasa abroad na ata nakatira yan At doon na po papatuloy ng kanyang karir. So anyway, so ngayon, balikan natin itong amoy lupa. Ako'y naman pasensya na ho, Attorney Kapunan. Lahat naman ng tumatanda nagiging amoy lupa. Alam niyo kung bakit, mga kababayan, na ang tawag doon sa matatanda ay amoy lupa? Dahil malapit na ho mag-sunset. Alam niyo yung takip-tilim sa buhay ng tao ay yung malapit ka na ilagay sa lupa. Ganun po yata yung meaning yan Pero hindi ko alam kung yan ay totoo ng mga kababayan o maaaring talagang ang mga nagkakaedad na. Mahirap sabihin. Kasi alam niyo, may mga matatanda, may nakausap nga ako na isang kaibigan. Sabi niya, once a week lang ako naliligo. Sabi ko, bakit? Kasi binasa ko, sabi niya na ang pagpapaligo, nagdudulot ng panghihina ng katawan, kung ano-anong sinasabi. Kaya ako, ang hindi ka naliligo, magdudulot yan ng mabahong amoy at mag-aamoy lupa ka. yan ang ano dyan sabi ko sa kanya, ako, 2 beses sa isang araw naliligo pag summer. Kasi talagang napakainit na kailangan mo palamigin ang iyong katawan. Ganun lang yan Dahil baka sa sobrang init, baka maghanap pa tayo ng makakapartner. Yun po. Yun ang masasabi natin dyan. Ngayon, ito pong nangyayari sa impeachment trial. Parang circus. Pagpasok ng mga
ng mga prosecutor. Nakikita mo yan. Si Luistro, ang kanyang suot na mga mistisa dress na may pantalon. Akala mo siya ay isang ibon na pikak. ibon na pikak. Itong si Luistro. Ang kintab-kintab ng kanyang mga kasuutan at lalo na yung kung pupunahin natin ang kulay pa naman ng kanyang mga sinusuot na damit, ay talagang kung ikaw ay sensitibo sa mga makikintab, mabubulag ka, magkakaroon ka ng temporary loss of vision kasi sa sobrang kintab na akala mo ay iyon ang suot ng mga ng mga payaso doon po sa circus, ano. At ito naman si Kapunan, parang lion tamer, na para bang ang mahal ng halaga na babayaran mo siya para siya ay gumiti. Dahil madalas lang naman nakasibangot. Alam niyo mga kababayan, sa pag-aaral na ginawa ko ng mga dalubhasa, mas nakakabata kasi pag ikaw ay nakangiti. Yung normal ng ngiti, wag ho yung ngiting aso, ano. Yung normal ng ngiti, yan ay nakakabata. Ngayon, kung ikaw ay nakasimangot, lalo kang tatanda. So, advice ko sa iyo, Attorney Kapunan, medyo po para naman magkaroon ng simpati ang maraming taong bayan, sa inyo po ay mag-smile kayo pag kayo'y nakaharap sa kamera. At wag ho kayo magsimangot, ano. Ngayon, makikita natin na striking color ang kasuotan nitong mga nasa prosecution team. At yun naman, pag tinignan natin sa kabilang dako, ang suot ng mga nasa defense team ni Sara Duterte, sila naman ay talagang nasa tinatawag na prim and proper na mga business attire. Na subtle yung kulay, it's either charcoal gray or white or charcoal light gray ang kanilang mga kasuotan na nagpapakita ng professionalism. Ganun po yan mga kababayan, at hindi sila nagtatawag pansin sa kanilang mga personalidad. Dahil ang kanila pong tinitingnan at ang inuusisa kung tama itong mga akusasyon na hanggang ngayon after the people of the Philippines have spent 400 million pesos for that impeachment trial na alam naman natin ang end game niyan. I will hazard a guess na ang end game niyan mas malamang na hindi po mako-convict si Sara Duterte. Yun ang sasabihin ko na. Dahil kulang-kulang po ang ebidensya. Ngayon po, ayan ay talaga naman yung katotohanan. Kahit saan natin ang gulo titingnan yan, wala ho kayong makikita na si Sara Duterte unless na kayo po ay bias, ano. Marami ho mga tao at mga galing na mga analyst na kahit na marunong din sa batas at kahit nga yung mga dating mga nagiging Supreme Court justices, nagpapahayag sila ng kanilang mga opinion na malabo ninyo makumbik si Sara Duterte kung yan ay sa Court of Law ang pinag-uusapan, ano. Kaya lang ang malaking kaibahan po dito sa impeachment, dahil ito po ay isang body, Senate, na sila po ay hindi lang isang tao ang magdedesisyon, kundi yung 24, yun po ang magdedesisyon dyan, at kailangan nila makakuha ng 16 votes para nila matanggal sa pwesto o ma-impeach nila itong si Sara Duterte, no? So ngayon, wala talaga pa silang naipapakita dito po sa Article 4
at yung Article 1 na pinag-uusapan na, ay wala ho. Kahit sasabihin natin yung Article 4 na sinasabi lang grave threat, balikan natin sandali na ang grave threat po ay na sinasabi nila na sinabi nitong si Sara Duterte, conditional ang sinabi niya, pag may nangyari sa akin, pag may mamamatay ako, meron na akong kinausap na papatayin din kayo. So yan ay conditional. Wala hong plano na kayo ay patayin. Kundi pag may nangyari sa akin, para babalikan ko lang yan, pagka ako'y sinuntok ninyo, isusumbong ko kayo kay Dr. R para kayo ay suntukin din. Ganun lang po ang usapan dyan. Para lang naglalaro sa eskwelahan ng araw, na pag sinuntok mo ako, sasabihin ko kay kuya na sinuntok mo ako, gaganti si kuya sa'yo. So yan ay kondisyonal. Wala pa hong nangyayari. At wala pa hong plano. Dahil ang isang tao na may big gun sa yung may gusto gumante, alam nyo, katabihan ang ganyang tao, tahimik po, mga kababayan. Tahimik lang ho, hindi ho sila nagmamalaki. Hindi ho nila sinasabi sa social media, nagagantihan ko kayo. Dahil lang sa kami kasabihan, madalas, may mga dumadaan kasi na sasakyan na nag-bugisina. Kasabihan ang mga matatanda at kasama na doon si Lorna Capuna na abogado ng prosecution na silent water runs deep. Ang ibig sabihin ng isang tao po na may binabalak gawin na gumante o may masamang gagawin, tahimik lang ho, hindi niya ina-advertise sa social media, sa YouTube o sa Facebook ang kanyang gagawin. Yung mga na-advertise, yan po ay sabi nga nila, ang asong kumakagat ng matindi ay tahimik lang. Pero ang barking dog never bite. So lahat po yan, ganyan po yan mga kabayan, ang katayuan dyan, ito si Sara Duterte, sinabi niya yan, it's not because he wanted to harm the President, Lisa Marcos, and Romualdez. But as a warning to them na pag nangyayari sa akin, dahil titingnan natin sa konteksto yan na ano bang nangyari na bakit nagkaroon po ng ganyang kabanggit ni Sara Duterte yung ganon. Dahil nga doon sa sinasabi lang Romanov, Operation Romanov. At alam naman natin doon sa hindi nakakaalam ay ang Romanov, yun yung pamilya ni Tsar Nicolas noong Russia, na ang buong pamilya, nung nanalo ang mga komunista sa Russia, sila po ay minasaker ang buong pamilya. So ganun din po ang pagkaunawa ni Sara Duterte na mayroong banta hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Kaya ang reaksyon, ganun na lang na pag may nangyari sa akin, yari din kayo dahil may nakausap na ako, nagaganti para sa akin. At bago tayo magpatuloy, ay mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, 2:30 ng maulan na hapon dito sa Metro Manila. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctor Soner. Dito lang po sa CBS DWD, 1098 kHz sa ating mga talatitan. At wala si Dr. R ngayon dahil naturukan
ng vaccine sa puwet. Kaya hindi pa siya pwedeng maupo. So anyway, tuloy-tuloy tayo. Iyon po ay alam nyo, napanood ko kanina. Itong salbahe, alam nyo mga kababayan ito. Ang sasabihin ko lang, for those people in power, whether politika, whether you are a law enforcer, at kung ano man, awani ka sa pamahalaan, napalagay mo, akala mo mayroon kang kapangyarihan over other people. Napanood ko itong isang video na itong si Kwan, itong si Mike Defensor, nang siya ay dinala po sa Kwan, sa korte para sa hearing ng kanilang bail hearing, bail hearing. Dahil alam naman natin, lahat po na akusado, kahit yung sinasabing non-bailable ang kanilang mga kaso, they still have the right to ask the court for bail. At yung husgado naman, binabase nila doon sa gravity at saka sa ng crime at saka doon po sa ebidensya, kung malakas ang ebidensya ng prosecution. At yan, titingnan nila kung itong mga nasabing akusado kung flight risk. At katulad yan, ang nangyari din sa kay itong dating senador na si Bong Revilla, na ang kanyang bail appeal na pagbigyan at siya po ay napansamantalang nakalaya dahil inaprubahan po inaprubahan po ang kanyang bail ang kanyang bail, inaprubahan ng Sandigan Bayan. Now, napanood natin yung pagdala sa kay Kwan, sa kay Defensor. At ito, alam nyo, maganda siguro kung pakinggan natin itong yung Ghost Project, wala pa rin. nawala yung ano ko. Okay. Sasaktan mo. Oo, huwag yung sasaktan. Oo, sasaktan mo eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Nakamiring ka ng BCMP. Bossman, yung Ghost Project, wala pa rin. Ayun. Pinarinig ko sa inyo yung pangyayari kanina ng pagdala sa kay Mike Defensor. Nauna muna kasi hindi natin mapakita ang video, So pinarinig ko lang yung sound effect ng soundtrack ng naturang kaganapan doon po sa Sandigan Bayan. Nauna po si Senator Marcoleta. Nakasunod si Mike Defensor na mayroon ata siyang escort, kung hindi ako nagkamali, mga 6 na mga BGMP personnel. At nang nakita po ni Defensor, ni Mike, yung parang mayroong kumpol ng mga reporter o mga media men, at mayroong tinatanong sa kanya, nagtangka siyang humarap doon sa mga, tumigil siya sa paglakad at humarap doon sa mga reporters. At
dahil doon, tinulak ang mukha niya na parang sasaktan nila si Mike Defensor. At yun nga, napanood po yan, nakita, marami hong mga naka-witness at narinig na natin na sinasabi ng isang witness doon o nanonood, huwag niyo saktan. Huwag niyo saktan. At may sumigaw pa nga ng Ghost Project, wala pa rin. But anyway, ibang usapan na yan, ano? Pero alam nyo, itong mga nasabi ko nga, kung kayo ay kung kayo po ay nasa kapangyarihan sa ngayon, dahil kayo ay sabi na natin law enforcer, politiko, tandaan po natin, you will not be there forever. Hindi kayo habang buhay na andyan. Yun ang sasabihin natin, ano. Hindi ho. Kailangan naman maging malumanay tayo. You enforce, na katulad yan, nang lumapit itong nakita naman natin, napanood natin ng video mismo, nang lumapit itong si Mike Defensor, nagtangkang lumapit doon sa mga reporter na para bang akala mo tatakas itong si Mike Defensor. At yung pagtulak sa kanya, wagas yung pagtulak sa mukha niya na akala mo i-assault siya nitong isang BGMP officer. Na pwede naman sabihin, sir, wag ko, hindi pwede ho, hindi ko yung pwedeng lumapit yan. At pwede naman na hindi mo ho, itutulak ang mukha. Kundi harangan mo lang, sir, hindi pwede. Gaano ba kadali, kahirap, yung ganong gagawin mo. Naging viral ka tuloy at naipakita ngayon ang mukha mo kung sino ka man. At hindi naman pwedeng hindi ka ma-identify na ikaw ang BGMP officer. Na hindi ka ma-identify nung mga tao kasi lalabas at lalabas. Yan. Sa liig niya, parang sasakalin niya si Mike Defensor. Ito may isa akong anggulo ng video na pinadala sa akin na parang sa liig yung kanyang yung paghawak niya doon sa balikat at nakaumang ang siko niya sa liig ni Mike Defensor. Alam niyo kung sino ka man at ma-identify ka rin naman, makikilala ka pagdating ng panahon. Kayo ay baka naman ay alam nyo, hindi ko naman sinasabi na si Mike Defensor ay ganyan po, ano. Pero papalipasin lang ang ilang panahon, maaari kayong balikan. So ngayon mga kababayan, sinasabi ko ito dahil alam nyo, marami na pangyayari. Hindi lang sa atin sa Pilipinas, kundi kahit sa ibang mundo. Yung pagmamalabis sa kapangyarihan, yan po ay hindi nagtatagal. Alam naman natin na marami hong instances na kahit na dito sa atin nangyari, na ang akala ng mga ibang politiko, they will be there forever. Na sila po ay, ang nangyari, hindi naman ho, kasi talagang lilipas ang panahon, darating ang panahon na mawawala sa kapangyarihan. Wala ho nagiging bato. Lalo na sa isang katulad ng sistema natin na demokrasya, na maaari ngayon nasarurok ka ng iyong katagumpay, pero darating ang panahon na mawawala ka. Yun ang tandaan natin po, ano.
yung pag-ating kahit na nasa kapangyarihan ka, na sa ngayon, lahat po yan ay temporary. At kung sino ka man na taga BGMP, asahan mo, darating at darating ang panahon na may mangyayari din sa iyo. At huwag naman sana, no? At huwag naman yung sabihin na ginagawa mo lang yung iyong tungkulin. Pwede mo gampanan ang tungkulin mo nang walang karahasan, sa isang maayos na paraan. No? Kasi ikaw law enforcer ka. You're supposed to be a law enforcer. At hindi naman palagay ko na si Mike Defensor sa dami ninyo ay tatakbo. Gusto niya lang siguro sagutin yung mga katanungan sa kanya sa media. Lahat po yan, kahit na senador ka ngayon, presidente ka, lahat temporary po yan, yung inyong katayuan. Hindi po kayo, hindi po kayo dyan ay magiging bato sa inyong pwesto. Darating ang panahon na kayo ay maaalis. Kayo ay matatanggal. Kayo ay mawawala sa mundong ito. At yun naman ang tinatawag sa English, the way of all flesh. Yun po ang tinatawag natin na the way of all flesh. Hindi ka nagiging bato, hindi ka nagiging immortal. Hindi ka katulad ni Superman na sinasabi ni Kapunan. So, ayun ay si Superman, si Kapunan, ano? So, yun ay mga kababayan, yun ang kaganapan ngayon. Ngayon, hindi natin alam kung itong hiling ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, at ni dating congressman, defensor at yung kanilang mga kasamahan pa, ay mapagbigyan noong ng Sandigan Bayan, ano? Kung kaya lang, pag tinignan natin yung kanilang katayuan as against dun sa kay Bong Revilla, ang kaso ni Bong Revilla ay mas matindi kasi ang involved na pera doon ay pera ng taong bayan. Yung kila Marcoleta at kay Mike Defensor na kaso, Nasaan ba yung tubo? wala hong involvement doon ang pera ng taong bayan dahil yan po ay pera ng isang kaibigan ni Marcoleta na nagbigay sa kanya para sa kanyang eleksyon. Election fund o campaign fund yata yun, ano? But anyway, makikita natin yan kung anong magiging ng Sandigan Bayan, ano? Yung mahawak kaso at nila Defensor at ni Santiago, ni Defensor at ni Marcoleta. So, maraming nag-quote dito sa social media ngayon at viral. Kitang-kita sa video kung paano sinapak at binalibag ng BGMP si Mike Defensor para pigilan magsalita sa media. Pinapaalam talaga nila ang puso ng mga Pilipino. Kita niyo ito. Ito na yung reaction ngayon. At meron na ng mukha akong nakikita nung BGMP na officer ng at ito'y hindi magtatagal, ito'y ma-identify ito'y hindi magtatagal at ito'y ma-identify na ito na kung sino itong BGMP na yung kanyang hinawakan sa balikat, sa kanang balikat si
Mike Defensor at diniin ang kanyang chiko sa liig mismo ni Defensor. Yun po ay nakikita sa social media. At yan ay alam nyo, mga kababayan, alamay natin na darating ang ilang minuto lang ma-identify na yan at mapaplastar na ang mukha nitong naturang BDMP guard na yan dito po sa social media. No? Yung basura naman, alam nyo itong kahapon at hanggang kahapon yung kanilang ginawa na halukay doon sa basura na alam ko yung na yan malapit sa Senate yun yung sinasabi nilang nasa border ng Pasay at Parañaque na parang ilog pinasok ng basura na nanggagaling sa Manila Bay. Yan ay malapit sa Senate yan. Yung basura, yung pinasok na yan ayon sa ulat, mga 700 tons daw ang nahahakot na basura na at marami pa nahahakutin. At mahigit na sa 100 daw na mga dump truck ang nagamit. So yung, alam mo, may mga nakita akong post na parang si Ate Claire, hindi ko alam kung si Ate Claire ito totoo. Pasensya na ho Ate Claire at ako'y naman magkukomentaryo lang. Sa sinabi mo na galing daw sa Davao itong basura. Common sense naman po. At maaaring hindi naman totoo. Pero kung totoo yan, ay wala ako kayong sinsya kumon. Paano malipat ang basura dyan sa Davao? Napakahaba ng babiyahin ng basura para makarating dyan sa Manila Bay. Yun po yung nakakatawa na mga sinasabi ng ibang mga siguro ginagawa lang nila ng meme itong si Claire Castro. Yan ay alam nyo din naman na itong si Claire Castro madalas binabanatan pero siya naman ang talagang mayroon ding kasalanan dahil madalas naman siya na nagpapakita din ng walang paggalang din doon sa ibang tao. At yung sasabihin mo na kung totoo man na galing sa Davao, that's nonsense. Maaaring nagpapatawa siya pero hindi nakakatawa yung ganon. Dahil sa isang opisyal ng pamahalaan, lalo na siya ay undersecretary, hindi naman dapat kakatawa. Kailangan magiging seryoso ka. There is always the time for you to be like a komikero, nagpapatawa ka, but most of the time, pag pinag-usapan ko ay mga seryosong mga bagay, yan po ay dapat seryoso ka rin. Ngayon, itong basura, alam nyo mga kababayan, nakita din naman ito ni Pangulong Marcos. At yung sa kanya parang surrender siya. Maaring doon sa, alam nyo itong basura, hindi lang naman ito responsibilidad ng ating pamahalaan. In a sense, yung garbage collection, tamang garbage collection, yan po ay responsibilidad ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na po yung mga local government unit. Pero tayo mismo na mga mamamayang Pilipino, tayo din ay nagko-contribute sa ganyan pagdami ng basura, lalo na sa mga waterways natin. At alam nyo, yung may mga lugar dito sa atin, dito po sa paligid ng Manila Bay, na maaring wala akong tamang waste disposal
na system. At yun ay kakulangan na yan ay maaaring maisisisi natin ngayon yan sa local government. Ngayon, pagka wala akong regular na collection of garbage, na katulad po dito sa Pasig, dahil tayo po ay dito nakatira sa Pasig, yung garbage dito, collection, sa mga lugar na nadadaanan na pwedeng pumasok ang mga garbage truck na ginagamit at may mga kontrata siguro sa pamahalaan ng Pasig, twice a day po sila dumadaan. Isa po sa mga 2:30 in the morning sa umaga, madaling araw, at pinapasadahan muli nila sa alas 8. At mayroon pong mga tinatawag na mga street sweeper na yung hindi po nakuha o nadaanan o naiwan ng mga basura, iniipon muli ng mga street sweeper. At hindi ko lang alam, mayroon silang pinagdadalhan para naman doon naman nakukoleksyon uli ng mga truck ng basura. So, ibig ko sabihin, yun po ang tinatawag na effective waste management. Pero kulang pa yan. Dahil ang kailangan na effective waste management, actually, mga kababayan, yung segregation, yung recyclable, yung non-recyclable, at yung food waste na sinasabi, dahil magkakaiba po yan. So ngayon, kung yan ay naipapatupad ng gusto, wala sanang mga ganyan na sistema dahil sa ibang bansa po nagagawa nila na naipapatupad nila ng tama ang waste segregation. Lalong-lalo na sa mga mauunlad na bansa, na katulad ng Singapore na yan, katulad ng South Korea, ng Japan, hindi ko masasabi sa United States, dahil marami naman tayong nakikita din naman ng mga video na nagkalat din ng basura doon sa San Francisco, sa Los Angeles, sa San Diego, sa New York, sa Kingston, Pennsylvania, sa Chicago, at marami pang mga syudad na malalakid po dyan sa Estados Unidos. Pero pag sinabi natin ang kalinisan, huwag na tayo lumayo din. Katulad din dyan sa Davao City, na ubod ng linis o sa Palawan, sa Puerto Princesa. Dahil sa kanila, pinapatupad nila ang tamang waste management na sistema. At katulad nga sa Puerto Princesa, hindi ka pwedeng, kung ikaw ay smoker at nagtapon ka ng sigarilyo, ng cigarette box mo sa public place, na hindi po sa basurahan, ikaw ay, pag nahuli, ay meron kang penalty. So, ganun din. Nakita din naman natin kahit sa Iloilo City na sinusunod din na ang kanilang mga local government ay proactive po. Na talagang kanilang nasa kaisipan ay kalinisan. Pero pagdating sa Metro Manila, dahil sa dami dito ng cities and municipalities, there are 13 cities at one municipality na maliit, yung Pateros, na hindi naman pwede maging syudad yan, ay iba-iba naman ang patakaran ng bawat local government unit. At ngayon, hindi natin alam yung pagpapatupad ng mahigpit sa pagtatapon ng basura. At nakikita naman natin sa ating karanasan, mga kababayan, na marami po sa ating mga kababayan na nakatira po sa tabi ng mga waterways na tinatawag. Doon sila nagtatapon ng basura. Ngayon, kung kayo po ay uusain ninyo, pupunta kayo diyan sa Mandaluyong, sa tinatawag nilang Kalintong River at ang patawag dyan. Diyan po nanggagaling ang napakaraming basura ng mga plastic. Naglulutangan dyan. Isa po yan. Dahil sa napakarami ng mga informal settlers na nakatira sa tabi ng naturang ilog, mga kababayan ko. So ngayon, sino ang sisisihin
Kailangan kasi ang national government, mayroon din silang panuntunan. At hindi naman pwede na ang ating Pangulo sasabihin na lang na ako'y surrender na. Kayo po ang presidente ng Pilipinas at kayo po ay may kapangyarihan na mag-utos ng mahigpit na pagpapatupad tungkol po sa mga batas na nagtitigil o nagbaban sa pagtapon ng basura sa mga hindi dapat pagtapunan na katulad ng mga ilog. Kailangan taigtingin ang lalong mahigpit na pagbabawal at nakikita naman natin yung nangyari doon na pagdagsa ng basura doon po sa naturang waterway diyan sa Parañaque, Pasay border ang malapit sa Senado. Umikot na po yan sa buong mundo. Ha? Nag-viral po yan sa buong mundo. At that is a reflection kung anong mayroon tayong sistema sa Pilipinas pagdating po sa waste, solid waste management. Nakita na, nakakadiri. Pwede ka maglakad doon sa ibabaw ng basura. Ngayon, hindi naman natin pwedeng sisihin na ang gobyerno lang. Tayo mismo ng mga mamamayan ay mayroon din tayong responsibilidad, mas lalong malaking responsibilidad na ng kalinisan natin sa ating bahay, sa ating kapaligiran, at lalong-lalo na huwag ho tayo magtapon ng basura sa kalsada, sa ilog, sa tapa, at kung saan lang. Na para bang nasa isip natin na tayo, bahala na kayo dyan, itatapon ko dito, bahala kayo maglinis. Na para lahat po tayo ng mamamayang Pilipino ay may responsibilidad para maging malinis ang ating bansa. Ito ay physical waste na sinasabi ko. At sa 2028, lahat tayo ay may responsibilidad din na linisin natin itong sistema politika natin na lahat po ng involved dyan na sangkot dyan po sa scam, sa flood control scam. At huwag natin kalimutan na dapat walisin din itong mga kung si Dr. Arian, mga hayop na yan, huwag naman, mga animal na yan na nagpapahirap sa taong bayan. Yun po dapat gawin natin. Ngayon, abangan na lang natin ang susunod na mga pangyayari. Alam nyo, itong ating bansang Pilipinas, para tayong nasa isang telenobela na inaabangan natin yung mga susunod na pangyayari, ang susunod na kabanata, the next chapter ng mga kaganapan sa ating bansa na nakaka-apekto sa ating buhay. At ngayon po ang binabantayan natin, hindi po ang impeachment, kundi itong patuloy na pag-uulan at marami tayong mga masiswerte na mga kababayan na dahil pagbukas nila sa kanilang pintuan, lalo na sa Bulacan, ando na sila mismo sa beachfront at hindi na kailangan magbiyahe ng malayo para magkaroon po sila ng excursion. So yun mga kababayan, at hanggang dito lang tayo at pangalan ng ating kasama, Dr. R. At ito po si Dr. J. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Sinusuri, nililinaw agad, hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo.